Sabi dito mga kababayan sa kolumn ng Rappler, si Inday daw malamang matalo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Yun ang prediction po ng Rappler. Ang kanilang pangitain, ang kanilang nasisilip sa kanilang bulang kristal. Ano sa tingin ninyo? Pati yung basag na salamin. Ano ang inyong nakikita? Basag na salamin. Paganyan na niya Mr. Maravillas. Masamang pangitain kung sa pelikula po. Pag yung picture ng isang tao po, biglang nahulog at nabasag, na wala man pong nakasagi, ni hangin na malakas. Basta't gumalaw. Di ba ganyan po sa mga pelikulang Pilipino? Biglang gumalaw yung picture at nahulog bigla. Isang masamang pangitain. Yun ang lumalabas dito sa kwento mga kababayan ng Inquirer. So sabi diyan, can she win in the 2028 presidential elections? History is not on her side. Hindi man ako fan ng Rappler kasi many times po yung Rappler pinak-check ako. Fake news daw ako mga kababayan. Kaya hindi ako fan ng Rappler. Pero itong column nila parang tumutugma sa mga kaganapan mga kababayan. Kaya yung mga political analyst po na tulad ni Ronald Llamas, sabi ni dating political advisor ng Aquino administration ni dating Pangulong Noynoy Aquino, si Ronald Llamas, si Inday Anya, yung mga Duterte, hindi lang si Inday, kundi yung mga Duterte, damaged goods na niya. Lalo si Inday, kasi si Inday parang hindi nag-iisip sa kanyang mga sinasabi, o maybe yung kanyang mga political advisors, mali yata yung nakuha ng mga political advisors ni Inday. Dapat nga niya, sabi ni Ronald Llamas, pagsisibakin na ni Inday yung kanyang mga political handlers, kasi nangyayari sa kanya, lahat ng binibitawang salita ni Inday, bumabalik sa kanya. Yan po sabi ni Ronald Llamas sa interview ni Christian Isgira sa Facts First. Si Inday Anya, siya mismo yung nagbabaon sa kanyang sarili. Yan sabi po ni Ronald Llamas. Damaged goods na niya yung mga Duterte dahil sa kanilang mga pinagagawa. Hindi pinag-iisipan yung kanilang mga aksyon mga kababayan. Lahat bumabalik sa kanila. Kahit itong mga kaso na kinakarap nila po, sila man lang yung may gawa. Itong investigasyon ng Congress. May iimbestigahan ba yung Congress kung wala silang masamang ginawa? May nagsalita mga kababayan na star witness, si Jimmy Guban. Ayun, sabit yung asawa ni Inday. Si Pulong pagkatapos si Michael Yang. So sabi mga kababayan doon sa testimony, sila yung may-ari mismo ng magnetic lifter kung saan nakapalaman yung 6.8 billion na shabu. Yung negosyoan niya ang negosyo niya nila, nasa importation sila. Pero yung mga goods na ini-import, may mga palaman palang droga. Yung ang kanilang sistema. So yung statement po ni Inday na this is just a political harassment, malabo pong paniwalaan ng mga mamamayang Pilipino with all the testimonies na pinasabog po ni Jimmy Guban. Matindi po. Yes, sabi dito ng Rappler, can she win in the 2028 presidential elections? History is not on her side. Tingnan natin yung mga analysis nila kung bakit malamang talo si Inday. Yun din po ang reading ko. Makikita ninyo sa survey, pabagsak ng pabagsak po. Palubog ng palubog si Inday. So sabi dito sa opinion column ng Rappler, giving away niya to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in the May 9, 2022 presidential elections must be the political gambit that Vice President Sara Duterte feels the most regretful about. Ibig sabihin, yung decision niya, possibly ito yung pinagsisihan ni Inday.
Kasi yung tatay niya, tinutulak siya na tumakbo. Kasi siyempre, presidente siya. May impluensya. Natakot po si Inday siguro nang makita, yung mga analysis natin, makita na nang mag-declare, dati runaway kwan siya po sa survey, runaway winner, pero nang mag-declare si President Bongbong na candidate pa lang noon, or nag-intention pa lang, pero nag-declare na siya na tatakbong Pangulo, yung run-sarara ni Inday, nilalangaw na kasi, nawala bilang frontrunner po yung mga pag-iikot po sa Pilipinas. Pag si Inday lang yung motorcade, kukunti man lang yung sumasama, yung crowd kukunti, kahit dito sa amin po, kahit sinuport siya rito ng mga politiko, yan ang ginawang vice presidente rito, imbes na si Kiko. Pero pag yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang nag-ikot po, talagang rockstar siya, yung dating niya sa mga tao. So, nagdesisyon si Inday na mag-busy na lang, nag-slide siya. Ito yung sinasabi ngayon ng analysis ng Rappler, baka niya nagsisi na si Inday. Ito yung pinagsisihan niya siguro ngayon. We would never know, Anya, if she could have been beaten former Vice President Leni Robredo for the post, or if she could have been the runaway winner for having consistently topped the presidential polls at the time. What we know, Anya, is that instead of listening to her father, former President Rodrigo Duterte, to pursue his presidential ambition, itong si Inday aligned herself with former President Gloria Macapagal Arroyo's political party, Lakas CMD, instead of her father's PDP Laban, which served as his political launchpad during the 2016 presidential elections. Fast forward to 2024, and we are witness to the growing, seemingly irreparable cracks in the political alliance between the Dutertes and Marcos. Nearly 2 months after she walked away from the Marcos cabinet, the Vice President has virtually taken off her gloves, chirping away at how badly the country is being run. So, bumanat na siya ng bumanat, mga kababayan. Imbis gumanda yung ratings ni Inday, dumaos-dos. Tama po yung ating mga analysis na yung ratings ni Inday, dahil sa Marcos support, Marcos loyalist, nang umiwalay na po si Inday, dumaos-dos na rin. So, lumabo ng lumabo yung pangarap ni Inday, dumilim ng dumilim yung kanyang pangarap sa 2028. Yan po. A more recent social weather stations poll showed that more Filipinos were unsatisfied with her performance. Lalo na po doon sa RTMD, nag-spaghetting pababa na po. Dutertes are not coy about the fact that BP Sara is being groomed and positioned as the strongest bet to beat whoever runs in 2028, but conventional political wisdom seems to negate the idea. First, she is politically nebulous. Her political support base appears weak. From a political standpoint, many people believe she is overrated because her strength emanates only from her father, whose name she still carries despite her marital status. Ginagamit ni Inday Duterte, hindi man karpyo. Alam naman ng mga mamamayang Filipino na karpyo na siya, pero ginagamit niyang Duterte. Ngayon po, sa investigasyon ng Kongreso, nadawit pa yung kanyang asawang karpyo. So kung papaniwalaan ito ng mga mamamayang Filipino, lumalabas ang kinabubuhay nila, yung yaman ng mga Duterte, galing po sa alam na ninyo. You see? So palabo ng palabo, mga kababayan. Tama yung analysis niya, no? Damaged goods. Sabi ni Ronald Llamas, yung mga Duterte po, damaged goods na. Second, sabi rito, she had a lackluster stint as secretary ng DepEd. Wala man pong significant achievement. Wala man nagawa. Kaya pag nag-criticize siya po, bumabalik sa kanya. Sabi rito, Ms. Duterte's monumental ignorance of education sector extends to her inability to address
the needs of teachers, who constitute the single most important sector in the education establishment. Binigay sa kanya yung pagiging DepEd Secretary. Kung naayos niya sana po, binigyan siya ng pagkakataon ng ating Pangulo. Wala daw siyang alam Lalong nasira si Inday po. Yes, sabi dito, sa last part na po tayo. Political mileage anya which she can harness as part of the ruling party now eludes her. Kasi umalis na siya, nag-resign siya. Vice presidents who pick fights with the incumbent presidents and resigned their cabinet posts were marginalized as what had happened to Emmanuel Pilaes, Fernando Lopez, Salvador Laurel, and Chofisto Gingona Jr. History is definitely not on her side. Wala man pong ibang sisisihin kundi si Inday. Kayunitin siya. Inaway niya yung nangampanya sa kanya. Tinawag niyang tambaluslos yung campaign manager niyang si Martin Romualdez. Hindi man siya inaano. Dahil lang sa confidential funds na siya man lang po yung nagsabi, bahala niya kayo. I leave it to your wisdom. Nang tanggalin po, nagtantrums. Hindi man siya tinatanggal. Mga kababayan, as DepEd Secretary ng ating Pangulo, siya na yung umalis. Pagkatapos, after siyang umalis, binakbakan nung bumalik na siya. Galing sa, saan ba yun nagpunta? Sa Germany. Sabi, nanood ng concert ni Taylor Swift. Pero yung picture, mga kababayan, na pinost niya, nagipag-meeting sa mga nausog leaders nila ng objective po, tanggalin yung ating Pangulo, iluklok siya as designated survivor. Lalong napasama. Sabi ng Rappler, history niya is definitely not on her side. Matatalo po. Kaya yung mga potential donors, political donors, malamang walang tumaya. Ang tataya sa kanya, wala mang iba, bawal yung pugo. Bawal na. Saka yung China, bawal din po ang foreign donor. So, nakapon mga kababayan yung political ambition ni Inday. Kaya sabi nga natin, dumili yung pangarap ni Inday sa 2028. Wala man ibang sisisihin siya. Sila yung may gawa. Yung kampo nila, yung nausog, yung tatay niya, walang tigil sa panira, pulburon ng pulburon, bangag ng bangag. Kailangan man po, itatrato pa sila ng first family ng maayos. Kaya nagalit na po si Mrs. Lisa Marcos. Nang tawag ng kanyang mga vloggers, Lisatanas. You see, kaya ang sumira po sa pamilya Duterte, kay Inday, ang sumira, siya man lang po at mga kasama niya, yung tatay niya. Sila yung sumira sa pangarap. Balik na lang siya sa Davao, bilang mayor. Yung sinasabi niyang tatakbong senador, si Baste, tapos si Pulong, hindi man makapasok sa Magic 12, napakalayo. Number 23 yata yun. Si Bato nga nadamay. Number 60 na lang. Yung sabi dito sa Rappler, curiously, Ms. Duterte may have led in previous opinion polls, but political pundits did not consider her a lead as significant to ensure her victory in 2028. The fact is that those surveys were conducted without the names of other emerging presidential aspirants such as Francis T. Escudero. Tumataas na rin yung ratings ni Escudero kasi sumali na sa administrasyon, who replaced Juan Miguel Zubiri as Senate President, a newly installed DepEd Secretary Juan Edgardo Sani Angara, who replaced BP Sara as DepEd Secretary. The Vice President's lead is regarded as unsustainable until 2028 kasi napakalayo pa po. Several political figures could appear on the political horizon to give her stiff competition. Her critics say she is unpredictable and prone to tantrums, even in public. Would she be able to slug it out in the open to become a major player in 2028?
That remains to be seen, sabi po ng Rappler. Malabo na po. Malayo pa. Yung 2028, 4 years away pa. Mabilis yung pagdaos-dos po ni Inday. At mas maganda yung kanyang ginagawa ngayon, mga kababayan. Kaya ang encouragement natin kay Inday, magsalita ka lang ng magsalita para lalo kang makilala. Dumaldal ka lang ng dumaldal, bumanat ka na ng tudong banat. Now na, maganda yan. Ipagpatuloy mo. Mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga British tourist po. Ito naman po, mga taga Denmark. Ito International. Ito naman po yung binibenta naming bagong product online, iGlow Serum. Whitening po siya, made in South Korea. Tingnan niyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on Facebook. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid lang sa mga pulses in affected area. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ngayon siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.